Lumipat ang tagpo sa malawak at malinis na bakuran, nakatayo si Soyeon sa di kalayuan, tahimik at walang kibo, habang sa gitna naman ay makikita si Sorayang na walang suot na pangitaas at nakahubad ang katawan, nasa gitna siya ng matinding pagsasanay, at ang bawat galaw niya ay lumilikha ng malalakas na alon at puting usok at hangin na kumakalat sa paligid. Isang malapad at mabilis na paggalaw ng kamao ni Sorayang, kung saan ang nakabalot sa kanyang kamay na humahampas sa hangin ng may matinding bilis at puwersa. Ang kanyang paa ay mahigpit na nakadikit at humahampas sa sahig, na lumilikha ng malakas na tunog at alon ng hangin na kumakalat sa paligid. Huminto si Sorayang sa kanyang pagsasanay at hamugong ng hininga, may mga butil ng pawis na tumutulo sa kanyang noo at katawan dahil sa pagod, tumingin siya sa paligid at nagpasya na dito na muna siya tumigil dahil sa pakiramdam na sapat na ang kanyang nagawa at naramdaman na ang bigat ng kanyang katawan. Mula sa kanyang kinatatayuan, nanunood si Soyeon at labis na nagulat sa kanyang nakita, sa kanyang isipan, nagtanong siya kung bakit agad itong tumigil at parang wala namang nakikitang matinding pagod sa mukha at katawan nito, idinagdag pa niya sa kanyang isipan na akala niya ang isang dalubhasan ng Ultimate Demon Realm ay dumadaan sa hindi kapani-paniwalang hirap at matinding pagsasanay, kaya't nagtataka siya kung nasiyahan na ba ito sa antas ng tindi ng ginawa nito. Lumingon si Sorayang kay Anghua at sinabing gusto na niyang kumain, masaya namang sumagot si Anghua at sinabing gagawin niya agad. Lumapit si Sorayang kay Soyeon at nagtanong kung gutom ba ito at inanyayahan itong kumain, sinabi pa niya ng may ngiti at pagmamalaki na tiyak na magugustuhan nito ang kanilang luto dahil talagang masasarap at espesyal ang kanilang inihahandang pagkain, tumingin lamang si Soyeon sa kanya ng walang emosyon at nanatiling tahimik. Sa isipan ni Soyeon, sinabi niya na ang kanyang ginawa ay karaniwang ehersisyo at pagsasanay lamang ng mga suntok at galaw, walang anumang espesyal at mahirap na ginawa. Ngunit muli siyang nag-isip at nagtanong sa sarili, na kinikilalang medyo mahirap at nakakalito ang kanyang mga ginawa ngunit hindi dapat ito nakakapagod ng ganito kalaki, kaya't nagtataka siya kung bakit ganoon ang kanyang naramdaman at bigla ang pagod. Nanlaki ang mga mata ni Soyeon at bigla siyang napaisip ng malalim habang nakatitig sa bakuran. Tumingin siya sa mga bakas ng paa na naiwan sa sahig, at sa kanyang isipan ay napabulalas siya sa gulat habang napagtanto na ang tunay na layunin ng pagsasanay ay hindi ang pagpapalakas ng mga suntok at kamao, kundi ang pagpapahusay at pagpipino ng kanyang mga galaw at hakbang. Tumingin si Soyeon sa buong paligid at sa mga bakas na nakakalat sa sahig, at muling nag-isip, inamin niya sa kanyang sarili na hindi niya matukoy ang direksyon at layunin ng mga galaw na iyon, at hindi niya malaman kung ito ba ay para sa atake, depensa, o pareho, namangha siya at hindi makapaniwala na mayroong ganitong uri ng teknik sa paggalaw na kasing husay at komplikado ng kanyang nakita. Lumipat ang tagputirahan ni Sorayang sa isang payapa at magandang tanawin, ang maliwanag na araw ay sumisikat at nagbibigay ng liwanag sa paligid. Sa ilalim ng lilim ng mga puno, nakaupo silang apat sa paligid ng mababang mesa na puno ng masasarap na pagkain, masayang kumakain at nagkukwentuhan si Dumpil, at si Anghua. Sinabi ni Sorayang na ang luto ni Anghua ang pinakamasarap at marahil ay wala nang hihigit pa rito sa buong samahan, at sumang-ayon naman si Dumpil at idinagdag na talagang sobrang sarap ng kanilang kinakain. Napansin din ni Sorayang na namumula na naman ang mukha ni Anghua dahil sa kilig, kaya't tinukso niya ito, na ikinainis at ikinahiya naman ni Anghua na nagpumiglas at sinabing huwag na siyang asarin. Matapos kumain, lumingon si Sorayang kay Dumpil at nagtanong kung nais pa ba nitong magsanay muli pagkatapos nilang kumain, masayang sumagot si Dumpil at sinabing malaking karangalan ito para sa kanya at handa siyang sumunod sa kanyang utos anumang oras. Lumingon si Sorayang kay Anghua habang may hawak na sandok at mangkok, at sinabing huwag na itong maglagay ng pinakuloang karne sa paligid dahil walang saysay ito at hindi na maibabalik pa ang kanilang alagang hayop na si Goldie. Nagulat at nag-alala si Anghua at nagtanong kung may nangyaring masama ba rito kay Goldie at kung bakit ganoon ang kanyang sinabi. Pinakalma siya ni Sorayang at sinabing huwag itong mag-alala dahil tiyak na masaya at abala ang kanilang alaga sa ibang lugar at nagpapanggap na isang mahiwagang nilalang. Idinagdag pa niya na malamang ay mas mahaba pa ang buhay nito kaysa sa kanila, ngunit patuloy pa ring umiiyak at namimiss ni Anghua ang alaga habang may larawan sa kanyang isipan na magkayakap sila at masayang magkasama. Habang nanunood sa kanila, muling nag-isip si Soyeon at napansin ang kakaibang ugnayan nila, napagtanto niya na walang hadlang at pagkakaiba sa pagitan nila, at itinuturing at tinatreto ni Sorayang ang kanyang mga tagapagbantay at mga tagapaglingkod bilang kanyang tunay na mga kaibigan at pantay sa kanyang sarili. Lumapit si Sorayang kay Soyeon habang kumakain at nagtanong kung may natutunan ba ito at may mga bagong kaalamang nakuha mula sa kanyang nakita. Ipinaalala pa niya na sinabi nitong manunood at matututo, kaya't nais niyang malaman kung may nakuha ba itong mahalagang aral at ideya.
Tumingin si Soyeon kay Sorayang nang may seryosong mukha at sinabing wala pa siyang nakukuhang malinaw na pagkaunawa at aral, tumugon naman si Sorayang habang kumakain, at sinabing iyon ay inaasahan at naiintindihan niya. Habang patuloy sa pagkain at may mga mantsa pa ng pagkain sa kanyang mga pisngi, sinabi ni Sorayang na ang tunay na kahulugan ng pagkatuto ay nagiging makabuluhan lamang kung ang sarili mismo ang makatuklas at makauunawa nito, ngunit idinagdag niya rin na masama naman ang mag-aksaya ng oras, kaya't babalaan niya ito na ganoon din ang mangyayari sa mga susunod na pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Soyeon at nagtanong ng may pagtataka kung ang ibig ba nitong sabihin ay magiging pareho pa rin ang sitwasyon at karanasan. Sa kanilang pagkakaupo sa paligid ng mesa sa ilalim ng kalangitan, ipinaliwanag ni Sorayang na hindi ito dahil sa kakulangan ng galing at kasanayan. Sinabi pa niya na sa kasalukuyan, mahihirapan pa rin si Soyeon na matukoy ang kanyang sariling mga kahinaan at problema kahit kanino pa siya tumingin at panuurin. Nagtanong si Soyeon kung bakit ganoon ang nangyayari, at sumagot si Sorayang na ito ay dahil sa kanyang katigasan ng ulo at matibay na paniniwala. Nagtanong muli si Soyeon kung ang tinutukoy ba nito ay ang kanyang matinding pagnanais at dedikasyon sa sining ng pakikipaglaban. Umiling si Sorayang at sinabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin, kundi ang matibay na paniniwala na tanging ang sarili niyang mga pamamaraan at estratehiya lamang ang makakatulong sa kanya upang umunlad ng pinakamabilis. Idinagdag pa niya na ang katigasan ng ulong nakapaloob sa paniniwalang iyon ang dahilan, at bagaman hindi niya sinasabing dapat itong talikuran, ipinaalala niya na hindi laging angkop at tama ang isang pamamaraan para sa lahat ng tao. Labis na nagulat si Soyeon at sa kanyang isipan ay nagtanong kung siya ba ay matigas ang ulo sa pagsunod sa sarili niyang mga pamamaraan. Tumugon siya ng may matinding diin at pagtanggi na imposible iyon, dahil sanay siya na magsanay hanggang sa mapagod at magpahinga ng sapat upang makabawi at lumakas muli, at tinanong kung ano ang mali sa ganitong paraan ng pamumuhay at pagsasanay. Yumuko ng bahagya si Sorayang habang nakaupo at tinanong si Soyeon kung mayroon ba itong taong lubos na mapagkakatiwalaan at maaaring makausap ng tapat at buong puso tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa sining ng pakikipaglaban. Idinagdag pa niya na sa tingin niya ay wala naman, at tila sigurado siya sa kanyang sinabi. Sa kabilang banda, habang kumakain sila at sinabi ni Sorayang na bawat dalubhasa sa pakikipaglaban ay may sariling pamamaraan at estilo, kung hindi matatanggap na epektibo ang mga ito at patuloy na magtatanong at mag-iisip kung bakit, hinding-hindi uunlad at magtatagumpay ang isang tao. Nakikinig lamang si Soyeon at tila naiisip ng malalim ang mga sinabi. Binalika ni Sorayang ang kanyang sinabi at sinabing hindi na niya kailangang ipaliwanag pa ito, at nagtanong kung ilang kabataang may talento pa kaya ang nakakaabot sa antas ng pagkaunawa na taglay niya. Sinabi pa niya na sigurado siyang wala pang 5 ang nakakamit ito sa buong mundo. Nakaupo pa rin si Soyeon sa kanyang pwesto, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalinlangan habang nagsasalita. Sinabi niya na hindi siya masisiyahan at hindi niya matatanggap ang ganitong paliwanag at kalagayan. Sa kabilang banda, nakayuko si Sorayang at tila malalim ang iniisip, at sumagot na kung ganoon ay dapat palawakin pa niya ang kanyang kaalaman at pananaw sa buhay at sa sining ng pakikipaglaban. Habang nakatingin sa malayo at tila may pinag-iisipan, sa isipan ni Soyeon ay paulit-ulit na tanong kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng sinabi sa kanya na ang kanyang pag-iisip daw ay masyadong matigas at hindi malawak. Tumayo si Sorayang at tumalikod, habang siya ay nakaharap sa liwanag ng araw. Sa kanyang isipan, inisip ni Soyeon na akala niya ay may malawak at madaling umangkop na pag-iisip siya pagdating sa sining ng pakikipaglaban, kaya't labis siyang nagtataka kung ano nga ba ang pagkakaiba nila at kung ano ang kulang sa kanya na mayroon si Sorayang. Tinawag ni Sorayang ang pangalan ni Dampil, mabilis na tumugon si Dampil at tumayo ng tuwid bilang tanda ng paggalang, at sumagot na naririto siya at handang sumunod sa anumang utos ng kanyang Panginoon. Kanyang mukha ni Sorayang ay naging seryoso at matalim ang tingin habang ibinibigay ang kanyang utos. Mahigpit niyang sinabi na hulihin at bantayan ng mabuti ang mga taong kanilang nakikita at huwag itong hayaang makatakas at makagawa ng anumang masama. Sa itaas ng puno at nakatago sa lilam, nakamasid pa rin ang lalaking nakatikip ang mukha sa mga taong nasa bakuran. Sa kanyang isipan, napansin niya na hindi lamang sila magkasama sa pagsasanay kundi maging sa pagkain at pakikisama, at tila may malalim na samahan at pagkakaibigan na nabubuo sa pagitan nila. Habang nanonood mula sa mataas na pwesto, muling nag-isip ang lalaking nakatikip ang mukha at inamin na tama nga ang payo ng kanilang Panginoon na bantayan at sundan ang ikalimang binibini. Naniniwala siya na kung sakaling magsanib puwersa ang mga taong ito sa hinaharap, magiging sanhi ito ng malaking abala at panganib sa kanilang mga plano, kaya't kailangang bantayan ang bawat kilos nila.
Bigla siyang nagulat at napansin na wala na sa pwesto ang lalaking may gintong buhok na kanyang binabantayan, sa kanyang isipan ay nagtanong kung saan na ito nagpunta at bakit bigla na lamang itong nawala sa kanyang paningin, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilibot sa paligid upang hanapin ang nawawalang tao. Biglang may dumaan at mabilis na gumalaw ang isang matalas at may kintab na bagay sa ere, na nagdudulot ng matinding ingay at bilis na halos hindi na matano ng maayos, may isang biglaang at hindi inaasahang pag-atake. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nakatikip ang mukha at labis na nagulat, may butil ng pawis na tumulos sa kanyang noo at nanigas ang kanyang buong katawan sa gulat habang nakikita ang kanyang nakikita, hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago ng sitwasyon at sa panganib na kanyang kinakaharap. Ang lalaking nakatikip ang mukha ay nanigas sa kanyang pwesto nang may matalas na talim ng espada na nakatutok sa kanyang leeg at likod, isang boses ang mariing nag-utos sa kanya na huwag kumilos kahit kaunti, sa kanyang isipan, napamura siya at napagtanto na nahuli na siya at wala na siyang takas pa. Nakatayo sa itaas ng sanga ng puno si Dumpil, ang kanyang katawan ay handang-handa sa pakikipaglaban habang hawak ng mahigpit ang kanyang espada, mariin at may diin siyang nagsalita at sinabing ang lugar na iyon ay sakop ng ikatlong prinsipe, at nangahas pa itong magmanman at mag-espiya sa kanilang batang Panginoon na parang walang takot sa parusang darating. Hindi nagpatinag ang lalaking nakatikip at mabilis na kumilos, sa kanyang isipan ay sinabi niya na wala na siyang ibang pagpipilian at wala ng ibang paraan upang makatakas, kaya't gagawin niya ang anumang kailangan kahit mapanganib ito, mabilis niyang inilabas ang isang maliit na bagay mula sa kanyang damit at itinapon ito ng malakas. Sa sandaling tumama ang bagay sa puno, sumabog ito at lumikha ng makapal at kulay lila na usok at liwanag na kumalat ng mabilis sa buong paligid, kasabay ng malakas na ingay na parang kulog. Mabilis na umiwas si Dumpil at tinakpan ang kanyang ilong at bibig gamit ang kanyang kamay habang ang kanyang mukha ay puno ng gulat at pag-aalala, napabulalas siya at natukoy na ito ay isang bombang may lason, at ang paglanghap man lang ng usok nito ay maaaring magdulot ng matinding sakit at kamatayan. Habang lumilipad palayo sa gitna ng usok at lason, ang lalaking nakatikip ay muling nag-isip at napamura, sinabing dahil sa kanyang ginawa ay lalong lalala at titindi ang sitwasyon at magkakaroon na ng malaking gulo na mahirap nang ayusin. Ngunit idinagdag pa niya sa kanyang isipan na kahit mahuli man siya at mabanggit ang pangalan ng kanyang Panginoon, may nakahanda naman siyang plano at hindi ito magiging madali para sa kanila. Bago pa man siya makalayo, mabilis na sumugod si Dumpil at tinamaan ang katawan ng lalaking nakatikip gamit ang kanyang matalas na espada, napadaing ito sa sakit at nawala ng balanse habang lumilipad palayo dahil sa tindi ng tama na natanggap niya. Tuluyang tumalsik ang katawan ng lalaking nakatikip at bumagsak sa lupa ng malayo, gumuguhit ito ng linya sa hangin habang bumabagsak at gumagawa ng malalakas na tunog. Nakatayo si Dumpil sa gitna ng naglalahong usok at alikabok, ang kanyang katawan ay nakahanda at ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso at walang takot, ang hangin ay umiihip sa paligid niya habang hawak niya ang kanyang espada. Nagpumiglas ang lalaking nakatikip ang mukha habang nakahiga sa lupa, at napadaing sa sakit, sa kanyang isipan, namangha siya at nagtaka kung paano nakatakas ng napakabilis ang kanyang kalaban mula sa lason, ngunit napagtanto niyang hindi pa huli ang lahat at may pag-asa pa rin, kung gagamitin niya agad ang kanyang lakas at enerhiya. Biglang sumabog ang matinding lakas at pulang liwanag mula sa paligid, na pumapalibot sa buong lugar, mabilis na gumalaw si Dumpil habang ang lalaking nakatikip ay pilit na umiiwas, ngunit ang tindi ng puwersa ay tila humahadlang sa kanyang bawat kilos. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nakatikip at labis na nagulat habang pilit na gumagalaw ngunit hindi magawa, sa kanyang isipan, naiisip niya na hindi niya magamit ang kanyang enerhiya at hindi rin siya makagalaw kahit kaunti, na nagdudulot sa kanya ng matinding takot at pagkalito. Kasabay nito ay ang malakas na usok sa paligid. Habang naglalakad sa harapan, mariing siyang nagsalita at nagbabala na ayaw niyang magsalita ng mahaba at gusto niyang maging mabilis lamang ang usapan nila. Nakatayo si Sorayan sa tabi ni Dumpil, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng pulang enerhiya habang hawak ang kanyang sandata, mahigpit niyang itinanong kung ano ang samahan at pangalan nito, at kung bakit handang ipagsapalaran ang lahat, kahit gumamit pa ng mapanganib na bombang lason, makatakas lamang, at inutusan itong sabihin ang lahat ng kanyang mga lihim ng walang pagkiling. Sa isipan ng lalaking nakatikip, napagtanto niya na nakasara at nakakulong ang kanyang pinagkukunan ng lakas kaya't hindi siya makagalaw kahit kaunti, labis siyang nagtaka kung paano ito nangyari, kung paano naging posible ang ganitong epekto sa kanya sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng enerhiya. Tumingin ng mariin at may banta si Sorayan, at sinabing kung nais nitong makalabas ng buo at walang sugat, kailangan nitong sumunod at magsalita ng totoo ng walang pagtatago.
Sa ibang lugar, sa harap ng isang marangal at tradisyonal na gusali, binanggit ng isang boses ang pangalang Guanpyong, ang ikalawang batang Panginoon. Sinabi pa nito na bagaman mabait ito at maalaga sa kanyang kapatid, nakakainis at nakakatakot naman ang kanyang ginawang pagpapadala ng tauhan upang magmanman at mag-espiritu. Lumingon si Soyeon at tumingin sa direksyon ni Sorayang, may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha habang sinasabi ni Sorayang na tila sikat at kilala ito sa marami, ngunit nanatili siyang tahimik at walang ibang sinabi pagkatapos noon. Nakatayo si Sorayang at nakahalukip-kip habang nagsasalita kay Soyeon, sinabi niya na alam naman nito kung saan nakatira si Guanpyong, kaya't pupunta sila roon upang makipag-usap, ngunit mariing tumugon si Soyeon at sinabing hindi niya kailangan ng tulong, at ang usaping ito ay walang kinalaman sa kanya. Nanatiling seryoso si Soyeon at sinabing kaya niyang solusyonan ang kanyang sariling mga problema, tumingin siya kay Soyeon at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, at idinagdag na muli itong nagkakamali ng pagkaunawa sa sitwasyon. Tumingin ng diretso si Soyeon sa kanya at sinabing hindi niya ito ginagawa para kay Soyeon, kundi para sa kanyang sarili. Labis na nagulat si Soyeon at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumayo sila sa malawak at tahimik na bakuran habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Sorayang na ang pag-espiya sa kanya ay sariling problema ni Soyeon, ngunit ang ginawa nito ay nagdulot ng gulo sa kanyang tirahan. Idinagdag pa niya na inatake ang kanyang mga bantay, at dahil ito ang pasimula ng gulo, hindi siya pwedeng manatiling walang kibo at hayaan na lamang ito. Sa isipan ni Sorayang, naalala niya ang lalaking nagngangalang Jaehwan na kanilang nakausap kanina, napagtanto niya na wala itong taglay na masamang enerhiya. Tanging mabuti at positibong lakas lamang. Nagtaka siya at inisip na kahit gumamit pa ito ng sining ng demonyo, hindi dapat makagalaw ng ganoon kabilis at hindi balanse ang isang tao kung wala ang kinakailangang enerhiya. Muling nag-isip si Sorayang at napansin na kahit marami pa sana siyang magamit na lakas, limitado at mahina ang enerhiyang kanyang inilabas. Dahil dito, lalo siyang nakaramdam ng pagkalito at nagtaka kung may mali ba at kakaibang nangyayari sa sitwasyon. Lumingon si Sorayang kay Dumpil at nagtanong kung ilang araw pa ang natitira bago ang araw na itinakda niyang aalis. Mabilis na sumagot si Dunhil at sinabing 3 araw na lamang ang natitira. Ngumiti ng nakakaloko at may diin si Sorayang, at sinabing sapat na ang panahong iyon. Idinagdag pa niya na bago siya umalis, iiwan niya ang kanyang marka at parusa kay Pyong upang hindi na ito makalimot. Ipinakita ang marangal at malaking gusali na tirahan ng ikalawang batang Panginoon, na matatagpuan sa loob ng samahang tinatawag na Heavenly Demon Divine Cult. Sa loob ng silid, nakaluhod sa sahig si Jaehwan at nakayuko habang nagsusumamo at humihiling na patayin na siya. Mahinang nagsalita si Pyong at sinabing nakaginhawa rin naman ito sa kanyang pakiramdam na sa wakas ay darating na ang kanyang wakas. Nagulat si Jaehwan sa narinig, habang si Pyong ay nagsalita at sinabing sapat na ang katotohanang nakabalik siya ng walang malubhang pinsala, at iyon na mismo ang sapat na dahilan upang hindi na mag-alala pa. Sinabi ni Pyong na huwag masyadong mag-alala dahil kahit ano pa ang kanyang gawin, mabawasan man ang bigat ng pangyayari at ilipat ang sisi, ang katotohanan ay tauhan siya ng ikalawang Panginoon, at dahil hindi niya iginuhit ang kanyang espada, hindi ito magdudulot ng malaking gulo. Sumagot si Jaehwan at nangakong gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang masigurong hindi na ito mauulit pa. Tumingin sa malayo si Pyong at mahinang nagsalita at sinabing naniniwala siya sa kanya. Lumipat ang tagpo sa labas ng tirahan ng ikalawang Panginoon. Habang naglalakad palayo si Jaehwan, nagsalita si Pyong ng may paghamon at panghihinayang. Sinabi niya na kahit anong gawin pa nito ay huli na ang lahat, at idinagdag pa sa kanyang isipan na akala niya ay nakakita siya ng taong may talino, ngunit napatunayan lamang ni Jaehwan na wala itong silbi at halaga. Nakatingin siya sa labas habang nagsasalita sa sarili. Sinabi niya na si Jaehwan ay tumagal ng mas mahaba kaysa sa mga nauna pa sa kanya, ngunit sa huli ay nakakadismaya pa rin at nakakahabag ang kanyang naging wakas. Sa isipan ni Pyong, lumitaw ang imahe ng ikatlo at ikalimang batang Panginoon na magkahawak kamay at malapit sa isa't isa. Labis siyang nagtaka at nagtanong sa kanyang sarili kung totoo bang nagkaroon ng tunay at malalim na damdamin ang dalawang ito para sa isa't isa, at tila hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita at naramdaman. Sa loob ng isang maliwanag na silid na may magagandang disenyo sa mga bintana, may tumawag kay Pyong na may paggalang. Mabilis siyang sumagot at nagtanong kung ano ang kailangan at kung anong balita ang dala nito. Ang nagbalita ay nagsabi na naririto na ang ikatlong batang Panginoon. Nanlaki ang mga mata at nagbago ang ekspresyon ni Pyong, at sa kanyang isipan ay sinabi niyang dumating na nga ito at mas mabilis pa itong kumilos at dumating kaysa sa inaakala at inaasahan niya.
Nagbigay ng utos si Pyong na nagsasabing payagang makapasok ang bisita sa loob ng tarangkahan, ngunit sabihin dito na maghintay muna ng 1 oras bago sila magkita. Nagulat ang tauhan at hindi makapaniwala, kaya't nagtanong muli kung 1 oras ba talaga ang hinihintay, tila nagdududa kung tama ba ang kanyang narinig. Mariing sumang-ayon si Pyong at sinabing tama ang naging desisyon, at idinagdag pa na sapat na ang 1 oras na hinihintay upang maging handa siya at ang lahat. Lumipat ang tagpo sa isang malawak at madilim na lugar na may matataas at bako-bakong pader, nakalinya rito ang ilang mabibigat na pinto, at nakatayo sa harap nito ang ilang tauhang nakabantay. Ito ang lugar ng Heavenly Demon Divine Cult Guarding Demon Chamber. May isang sira at lumang bungo ng hayop na nakahiga sa lupa malapit sa mga pinto. Biglang umugaw at yumanig ang buong lugar habang ang malaking kandado na nakakandado sa isa sa mga pinto ay nagsimulang gumalaw at maglabas ng matitinding tunog. Nanlaki ang mga mata ng isa sa mga nagbabantay at tumulo ang pawis sa kanyang noo habang nararamdaman ang panganib. Napabulalas siya sa gulat at takot, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at nararamdaman, habang ang kanyang katawan ay nanigas sa kinatatayuan. Lumingon ang isa sa kanyang kasama at nagtanong kung naramdaman din niya ang kakaibang pangyayaring iyon. Mabilis na sumagot ang kausap at kinumpirma na naramdaman niya ito, at idinagdag pa na ito ay isang napakalakas at nakakatakot na enerhiya na nagmumula mismo sa ikatlong Guarding Demon Chamber. Sa susunod na sandali, may malakas na puwersang tumama sa pinto at sa kandado, na nagdulot ng matinding pagkawasak, habang ang malakas na tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Labis na nagulat at natakot ang mga nakabantay, at isa sa kanila ang nagsalita ng may pag-aalala at takot, sinabing nakakalungkot at nakakatakot isipin na ang kandadong iyon na binuhusan ng napakalakas na enerhiya at itinuturing na hindi madaling masira ay tuluyan ng nawasak sa loob lamang ng maikling panahon. Ang mga piraso ng nasirang kandado at pinto ay patuloy na nahuhulog at nagkakalat sa sahig, habang may isang figure ang lumabas sa loob. Dahan-dahang lumitaw ang isang paa na nakasuot ng sira at luma ng sapatos mula sa loob ng nasirang pasukan. Ang paa ay mabigat ang hakbang habang dahan-dahang humahakbang palabas, na sinasabayan ng mabibigat at nakakatakot na tunog. Tumingin siya sa kalangitan habang ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanyang mahabang buhok at sira ng damit. Mahina siyang nagsalita at nagtanong kung tag-init na ba. Ang kanyang magaspang at sugatang kamay na dahan-dahang gumagalaw. Sa sandali iyon, nag-uusap ang dalawang tauhan. Sinabi ng isa na kung ito ay mula sa ikatlong Guarding Demon Chamber, ang lalaking lumabas ay walang iba kundi ang pinakamalakas at pinakamalapit na maging susunod na pinuno ng samahan. Kinumpirma naman ng kausap na tama ang kanyang sinabi. Ngumiti ng malawak at puno siya ng kasiyahan habang nakaramdam ng simoy ng hangin. Sinabi niya na napakasarap at presko ng hangin. Dahan-dahang inayos ng lalaki ang kanyang buhok habang nakatayo ng tuwid at maringal, na ipinapakita ang kanyang matipuno at malakas na pangangatawa. Binanggit niya na lumipas na ang 3 taon mula noong siya ay nakulong, at siya ay kinikilala bilang dakilang batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult na nagngangalang Jin Buanyong. Ang kanyang presensya ay makapangyarihan at nakakatakot. Lumipat ang tagpo sa isang marikit at malaking gusali na may tradisyonal na arkitektura. Ito ang tirahan ng ikalawang batang Panginoon, na matatagpuan sa loob ng samahan. Naalala ni Sorayang ang kanilang pag-uusap ni Dumpil at sinabi ni Dumpil na kilala ang ikalawang batang Panginoon bilang taong tuwiran at prangka sa kanyang mga kilos at salita, na hindi paligoy-ligoy at laging direkta sa kanyang mga layunin at utos. Idinagdag pa niya sa pagiging tuwiran, kilala rin ito sa pagiging napakabuti at mapagbigay sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya na handa itong tumulong at suportahan ang kanyang mga nasasakupan at maging ang kanilang mga pamilya sa anumang oras na kailangan. Sa loob ng marangal at maayos na silid, nakaupo si Sorayang habang nag-iisip. Napansin niya na sa itsura at kaayusan ng tirahan, tila hindi sakam at mahilig sa kayamanan ang ikalawang batang Panginoon, at base rin sa mga kwento ni Dumpil, hindi ito mukhang masamang tao, ngunit nagtanong siya sa kanyang sarili kung bakit naman ito nagpadala ng tao upang magmanman at mag-espy kay Ju Soyoon, na tila hindi tugma sa kanyang mabuting imahe. Patuloy sa pag-iisip si Sorayang habang humahawak ng tasa ng tsaa. Inamin niya na ang gawaing iyon ay hindi akma sa mga narinig niya tungkol sa pagkatao nito, ngunit napagtanto niya na ang pagiging mapagbigay ay hindi nangangahulugang hindi rin naghahangad ng kapangyarihan at impluwensya, at maaaring may malalim at nakatagong dahilan sa likod ng kanyang mga ginagawa. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sorayang habang nakaramdam ng kakaibang pangyayari. Napansin niya na kanina pa niya naramdaman ang matibay at malakas na presensya, ngunit bigla na lamang itong nawala at tila naglaho. Nagtanong siya kung si Pyong ba ay pumasok sa isang ganap na saradong lugar at may ginawa upang maitago ang kanyang sarili.
idinagdag pa niya na kahit gamitin pa ang kanyang pandama at enerhiya, kailangan pa rin ng daloy ng hangin upang matukoy ang presensya ng isang tao, at kung ito ay nasa ganap na saradong lugar, kahit gaano pa kalakas ang kanyang kapangyarihan ay hindi niya ito matutunton. Muling naramdaman ni Sorayang ang presensya ni Pyong at napagtantong muling lumabas ang taong iyon at mas malapit na ito ngayon, sa kanyang isipan, hinangaan niya ang kahusayan ng mga pamamaraan at galaw nito na talagang pambihira at mahirap matularan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumitaw ang paa at ibabang bahagi ng katawan ng taong papasok na may kasamang mahihinang tunog. Nakatayo sa harap niya si Guanpyong, ang ikalawang batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult, na may kalmadong mukha at tuwid na tindig, bumati ito at nagsabing matagal na mula noong huli silang nagkita, at nagtanong kung ang huling pagtatagpo nila ay naganap sa dakilang pulong. Umupo si Pyong sa tapat ni Sorayang at napansin na tila hindi ito nasasarapan sa tsaa, kaya't nagbiro ito at nagtanong kung dapat ba ay alak na lamang ang ipag-utos niya sa halip, ngunit seryosong sinagot siya ni Sorayang at nagsabing may isang tanong siya na nais itanong. Tumingin ng diretso si Sorayang at nagtanong kung ano ang nangyari at kung bakit biglang naging seryoso at mabigat ang kanilang usapan, habang ang mukha ni Pyong at nabigla. Tumingin ng mariin si Sorayang kay Pyong at nagsalita, sinabi niya na noong una pa lamang siyang pumasok sa gusaling iyon, ang enerhiya at pakiramdam ni Pyong ay katulad lamang ng isang mahusay at matagumpay na mandirigma, ngunit idinagdag pa niya na sa loob lamang ng nakalipas na isang oras, ang lakas at enerhiya nito ay higit pa sa dumami at lumakas, at napansin din niyang hindi ito basta-basta at padalos-dalos lamang na pagbabago kundi maayos at sadyang pinaghandaan. Nanlaki ang mga mata ni Pyong at labis na nagulat sa narinig, habang si Sorayang ay nagtanong kung may kinain ba itong espesyal at pampalakas sa loob ng oras na iyon upang mangyari ang ganitong pagbabago sa kanyang katawan at kakayahan. Ngumiti ng bahagya si Pyong at nagsabing kahanga-hanga talaga ang kanyang kakayahang makaramdam at makapansin ng mga pagbabago, ngunit idinagdag pa niya na marami pa ring pamamaraan at sining ng pakikipaglaban ang hindi pa alam at nakikilala ni Sorayang, maging sa buong mundo at maging sa loob mismo ng kanilang samahan. Sinabi pa niyang siguradong malalaman at maiintindihan din ito ni Sorayang sa tamang panahon. Labis na nagtaka at hindi makapaniwala si Sorayang at isip-isip na alam naman niya ang libo-libong uri ng sining ng pakikipaglaban, mula sa karaniwan hanggang sa kakaiba at maging ang mga galing sa demonyo, kaya't hindi niya maunawaan kung ano pa ang hindi niya alam. Wala nang inaksaya ng oras si Sorayang at nagsabing hindi mahalaga ang mga bagay na iyon sa ngayon, at tiyak na alam na ng lalaki kung bakit siya naririto at kung ano ang layunin ng kanyang pagbisita. Mabilis na sumagot si Pyong at nagsabing marahil ay may nagawang pagkakamali ang isa sa kanyang mga tauhan at iyon ang dahilan kung bakit naririto si Sorayang. Sinabi ni Sorayang kung iyon nga ang dahilan, mabilis lamang ang kanilang usapan at nagsimula ng magsalita upang ipaliwanag ang kanyang panig. Biglang tumigil sa pagsasalita si Pyong at mariing sinabing napunta siya sa maling lugar at walang kinalaman ang mga bagay na iyon sa kanyang pakay. Labis na nagulat si Sorayang at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, habang ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pagtataka sa biglaang pagbabago ng direksyon ng kanilang usapan. Tumingin ng mariin si Pyong at nagsalita, sinabing kung si Soyeon ang lumapit sa kanya ay maiintindihan niya, ngunit hindi siya makapaniwala na si Sorayang ang kaharap niya ngayon ang naririto. Idinagdag pa niya na hindi ito ang taong hinahanap at ang target na kailangan niyang harapin. Hindi nagpatinag si Sorayang at sumagot, sinabing ang tauhan ni Pyong ay nagdulot ng gulo at gumamit pa ng bombang lason, at muntik nang mapahamak ang kanyang mga bantay. Ayon sa kanya, sapat na dahilan iyon upang siya ay naririto at makipag-usap. Tumingin ng diretso si Pyong at humingi ng paumanhin sa mga naging pangyayari. Sa isip naman ni Sorayang, namangha siya dahil bihirang mangyari iyon sa isang miyembro ng kanilang samahan, at naisip niyang kung itutuloy niya pa ang usapan ay malalaman niya kung tapat ba o hindi si Pyong. Muling sinabi ni Pyong na si Sorayang ay hindi ang kanyang hinahanap habang ibinubuhos ang tsaa sa tasa. Sinabi pa niyang walang dahilan para maging magkaaway sila at imbitahang uminom ng tsaa at maging payapa ang usapan. Hindi nagpatinag si Sorayang at sinabing ang tunay na layunin ni Pyong ay ang pagkakaroon ng kapangyarihan. Nagtanong pa siya kung hinanap muna nito ang ikalimang batang Panginoon dahil bata pa ito at madaling impluwensyahan, at kung hindi iyon ang dahilan ay may iba pa siyang hinala. Biglang nagbago ang mukha ni Pyong at nanlaki ang kanyang mga mata nang itanong ni Sorayang kung may gusto ba ito sa ikalimang batang Panginoon. Ang tanong ay tila tumama sa kanya at nagdulot ng matinding gulat at pagkairita. Nagsalita si Pyong at may halong inis na nagsalita, sinabing sinubukan niyang maging mahaba ang pasensya ngunit hindi ito pinapayagan ni Sorayang.
Sinabi pa niyang hindi niya ipinagbabawal ang pagkilos nito ngunit bakit kailangang gawing mabigat at hindi komportable ang kanilang usapa, sumagot si Sorayang at sinabing ayaw niyang marinig ang ganoong salita, at idinagdag pa na wala namang masama kung maging mahirap at hindi komportable ang sitwasyon. Ngumiti ng nakakaloko at may halong hamon si Sorayang habang ang pulang enerhiya ay lumitaw sa paligid niya, sinabi niya na marahil siya ang tunay na target ni Pyong, katulad ng paghahangad nito sa ikalimang batang Panginoon, at nagtanong kung naisip ba nito ang posibilidad na iyon. Lalong nagalit at nagpakawala ng matinding lakas si Pyong na may kasamang berdeng liwanag at enerhiya, mariin siyang nagtanong kung akala ba nito ay kayang-kaya lang siya nitong harapin at talunin. Ngumiti ng nakakaloko si Sorayang sa kabila ng matinding banta at galit na ipinakita ni Pyong na tila ba hindi natatakot at handang harapin ang anumang mangyari sa kanilang pagtatalo. Habang ibinagsak ni Sorayang ang kanya tasa sa mesa, nagsalita si Sorayang ng may katiyakan, sinabi niyang hindi niya alam kung paano nakapagdami ng ganoon kabilis ang lakas at enerhiya ni Pyong, ngunit malinaw na hindi pa naaabot at nasasabay ng antas ng sining ng pakikipaglaban nito ang dami ng kanyang natipong lakas, ayon sa kanya, ito ang dahilan kung bakit hindi nito magawang wastong suriin at unawain ang tunay na kakayahan at antas ng kanyang kaharap. Biglang sumabog ang napakalakas na alon ng pulang enerhiya mula kay Sorayang, na pumalibot at tumaman ng diretso kay Pyong. Nanlaki ang mga mata ni Pyong sa gulat at takot habang nararamdaman ang bigat at tindi ng puwersang iyon, at tila nawalan siya ng kakayahang kumilos at makapagsalita sa harap ng biglaang atake. Sa isipan ni Guan Pyong, lubos siyang namangha at natakot habang nararamdaman ang dumadaloy na lakas, napagtanto niya na ang alon ng enerhiyang ito ay hindi karaniwan, at higit na mas malakas at nakakatakot kaysa sa anumang naranasan at nakita niya noon pa man, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkalito at pangamba. Mariing inilapat ni Sorayang ang kanyang palad sa ibabaw ng mesa habang patuloy na lumalagos ito dahil sa lakas, at muli siyang nagsalita ng may hamon. Itinanong niya kay Pyong kung narinig ba nito ng maayos ang kanyang sinabi at kung talagang akala nito ay kaya niya itong harapin at talunin, habang lalong tumitindi ang bigat at puwersang inilalabas niya. Lalo pang natakot at naguluhan si Pyong habang nakikita at nararamdaman ang nangyayari. Sa kanyang isipan, napagtanto niya na gamit lamang ang kanyang pangunahing at tunay na lakas ay nagagawa na nitong sirain at lagusukan ang matigas na mesa, at ito ay antas ng paggamit at pagkontrol sa enerhiya na higit na mataas at naiiba sa lahat ng kanyang nakilala at narinig noon pa man. Lalong lumakas at kumalat ang pulang liwanag at enerhiya na pumalibot sa buong katawan ni Sorya, habang seryoso at matalim itong nakatingin kay Pyong. Nagsalita siya at nagtanong kung kailangan pa ba niyang ipakita mismo at dito sa lugar na iyon ang tunay at buong lakas na kanyang kayang ilabas at gamitin. Dagdag pa niya, naaalala niya ang isa pang taong mayabang din noon at sinubukan siyang supalan at pigilan, ngunit nauwi lamang ito sa kahihiyan at kabiguan. Muling inilapat ni Sorayang ang kanyang kamay at gamit ang kanyang lakas ay nakaukit at nakasulat sa mesa ang pangalang Hong Yuamon. Nanlaki ang mga mata ni Pyong at halos hindi siya makapaniwala habang binibigkas ang pangalang iyon dahil alam niya kung sino ito at kung anong kapalaran ang sinapit ng taong iyon matapos niyang hamanin si Sorayang nakaharap niya ngayon. Lalong tumindi ang ningning ng pulang liwanag sa paligid ni Sorayang habang nakangiti siya ng nakakatakot at puno ng hamon. Itinanong niya kay Pyong kung nais ba nitong dumaan sa parehong kapalaran at magtulad ng sinapit ni Hong Yuamon na ngayon ay wala na at naging bahagi na lamang ng kasaysayan ng kabiguan. Sa isang iglap, sumabog ang napakalakas na puwersa at enerhiya na nagwasak sa mesa at sa paligid nito, napaatras si Pyong habang nagkakawatak-watek ang mga kagamitan at bahagi ng gusali dahil sa tindi ng lakas na lumabas. Habang nakahiga si Pyong sa gitna ng mga nagkawatak-watek na kagamitan, nanatili siyang gulat at hindi makapaniwala sa kanyang nakita at naramdaman. Sa kanyang isipan, naiisip niya na imposible itong mangyari, at napagtanto niya na si Sorayang ay nakarating na sa pinakamataas at pinakamakapangyarihang antas na tinatawag na Ultimate Demon Realm, isang antas na akala niya ay wala nang makakaabot pa sa kanyang panahon. Nagkalat ang mga basag na piraso ng mesa at iba pang kagamitan sa buong paligid, habang unti-unting lumalabo ang usok at alikabok na dulot ng lakas na sumabog kanina. Nakaupo ng tuwid at maringal si Sorayang sa gitna ng mga pagkasira, habang ang pulang enerhiya ay patuloy na pumapalibot sa kanyang katawan. Tinitigan siya ni Pyong at inamin sa kanyang sarili na tunay na kahanga-hanga at pambihira ang katotohanan sa murang edad ay nakarating na si Sorayang sa pinakamataas na antas na Ultimate Demon Realm, ngunit idinagdag pa niya sa kanyang isipan na hindi ito panahon upang humanga lamang dahil kung naglaban sila ng totoo, tiyak na siya ang matatalo at mapapahamak. Lumingon si Pyong at mahinang binigkas ang kanyang naiisip na inaamin na sa labanan ay wala siyang laban at tiyak na siya ang magiging pauunan.
Dahan-dahang tumayo si Pyong mula sa sahig habang nakatingin kay Sorayang at nagsalita ng may paggalang. Sinabi niyang hindi niya inaasahan at hindi niya alam na nakarating na pala ito sa ganong kataas na antas ng kapangyarihan. Sumagot si Sorayang na maswerte siya dahil hindi nito tinapos ang usapin at ang kanilang pagtatagpo sa paraang marahas at mapaminsala. Tumingin ng diretso si Pyong at nagsalita ng may seryosong mukha, sinabing hindi lamang swerte ang batayan ng lahat sa buhay. Ayon sa kanya, sigurado siyang sa mga oras na walang nakatingin at nakakakita, nagpakahirap at nagsikap ng husto si Sorayang upang marating ang kanyang kinalalagyan ngayon, at tunay na kahanga-hanga ang kanyang nakamit. Sa isipan ni Sorayang, labis siyang nagtaka at nagtanong sa kanyang sarili kung seryoso ba talaga at taos-puso ang pagpupuri ni Pyong dahil hindi niya inaasahang ganito ang magiging reaksyon nito matapos ang lahat ng nangyari at matapos makita ang kanyang tunay na lakas. Muling nagsalita si Pyong ng may pagpapakumbaba at paumanhin, sinabi niyang akala niya ay siya na ang pangalawa sa pinakamalakas sa kanilang samahan, sumusunod lamang sa panganay na batang Panginoon, ngunit matapos makita ang kakayahan ni Sorayang, inamin niyang nagkamali siya ng akala dahil ngayon ay malinaw na si Sorayang ang tunay na pinakamalakas sa kanilang lahat. Lumapit ng bahagya si Pyong at muling humingi ng paumanhin para sa mga pangyayari at gulo na idinulot ng kanyang tauhan, at lalo na sa naging panganib na dinanas ng mga bantay at tauhan ni Sorayang. Sinabi niyang naiintindihan niya kung bakit nagalit at hindi naging masaya si Sorayang sa nangyari, at inulit niya ang kanyang pangako na babawi siya at tiyak na babayaran ang lahat ng ito bilang kabayaran at pagtutuwid sa mali. Nakaupo si Sorayang habang nakatingin kay Pyong at nagsalita ng may pagmamatsyag, sinabi niyang tila ayaw na nitong ituloy ang labanan at ang kanilang pagtatalo. Mabilis na sumagot si Pyong at inamin na paanong kaya pa niyang lumaban dahil ang antas at kakayahan ni Sorayang ay higit na lumampas at mas mataas kaysa sa anumang kaya niyang gawin at abutin. Tumingin ng diretso si Pyong at nagsalita ng may katiyakan, ipinaliwanag niya na ang uri at agwat ng kanilang lakas at antas ay hindi isang bagay na kayang punan at pagtumbasan lamang ng karanasan sa pakikipaglaban at anumang uri ng pandaraya at pakulo. Ayon sa kanya, ito ay isang malaking pagkakaiba na likas at nakaugat na sa kanilang kakayahan at kapangyarihan, na hindi kayang baguhin ng kahit ano paman. Habang tinitingnan si Pyong, napagtanto ni Sorayang ang tunay na katangian nito. Sa kanyang isipan, kinilala niya na may tiwala sa sarili si Pyong ngunit hindi siya mayabang, mabilis nitong tinatanggap kung sino ang mas malakas sa kanya at alam kung kailan dapat umatras at huminto. Idinagdag pa niya na ang antas ng sining ng pakikipaglaban nito ay sapat na upang maging alagad ng Panginoon ng demonyo, at higit pa rito, mayroon itong kapanahunan at kagandahang asal bilang isang tao. Muling nag-isip si Sorayang habang nakatitig kay Pyong, tinanong niya ang kanyang sarili kung mali ba ang kanyang dating pagkakilala. Akala niya kasi ay lumakas lamang si Pyong dahil kinuha at sinipsip nito ang lakas at buhay ng sarili nitong tauhan na si Jae-hwan, ngunit habang sila ay nag-uusap, napagtanto niyang hindi ito mukhang taong gagawa ng ganitong uri ng kasamaan at pandaraya. Lalo pang naging malinaw sa kanya ang katotohanan habang nagmamasid, napagtanto niyang sa kanilang pakikipag-usap, nakikita niya ang katapatan at dangal ni Pyong, at hindi ito akma sa imahe ng isang taong gumagamit ng maruruming paraan upang lamangan ang iba. Biglang nagsalita si Sorayang at tinanong si Pyong kung hanggang salita lamang ba ang paghingi nito ng paumanhin. Sumagot naman si Pyong at nagtanong kung mayroon bang partikular na bagay na nais at hinihingi ni Sorayang bilang kabayaran. Bahagyang ngumiti si Sorayang habang nagsasalita, inamin niyang likas siyang sakam at matako sa mga bagay-bagay at karangalan, at karaniwang kinukuha ang lahat ng maaari niyang makuha, ngunit idinagdag pa niya na sa araw na ito, babawasan niya ang kanyang pagiging sakam at magiging mas mapagparaya. Tinitigan siya ni Pyong nang may pagtataka at muling nagtanong kung ano talaga ang nais nito at kung ano ang hinihingi niyang kapalit. Itinuro ni Sorayang si Pyong at malinaw na sinabi ang kanyang hinihingi, ang tanging gusto niya ay ang taos-pusong paghingi ng paumanhin mula sa taong tunay na may pananagutan at may sala sa mga pangyayaring naganap. Nanlaki ang mga mata ni Pyong at nabulabog ng husto sa narinig, nanatili siyang tahimik at tila hindi makapaniwala sa hinihingi ni Sorayang habang tumatakbo sa kanyang isipan ang mga posibleng kahulugan at epekto nito. Lumayo ng bahagya si Sorayang at humarap sa bintana, habang si Pyong ay nanatiling nakatayo sa likuran. Nagtanong si Pyong kung ibig bang sabihin nito ay hindi sapat at hindi katanggap-tanggap ang kanyang sariling paghingi ng paumanhin. Sumagot si Sorayang ng diretsahan at sinabing hindi naman sa ganoon, dahil ang tamang paraan ay dapat ang taong may sala at may pananagutan ang siyang humarap at tumanggap ng responsibilidad. Idinagdag pa niya na nakatutuwa at kahanga-hanga ang kagustuhan ni Pyong na akoan ang lahat ng kasalanan at pananagutan, ngunit hindi niya ito lubos na nagugustuhan at hindi ito ang hinahanap niya.
Humarap muli si Pyong at seryosong nagsalita, ipinaliwanag niya na siya mismo ang nagbigay ng utos sa kanyang tauhan na gumawa ng mga hakbang na iyon, dahil dito, malinaw na siya ang tunay na may pananagutan, at ang kailangan at dapat tanggapin ni Sorayang ang kanyang sariling paghingi ng paumanhin, at hindi mula sa iba at mula lamang sa kanyang tauhan. Humarap ng bahagya si Sorayang at seryosong nagsalita, ipinaliwanag niya na kung namatay man ang kanyang bantay dahil sa bombang lason na pinasabog ng tauhan ni Pyong, inaasahan niyang tatanggapin nito ang pananagutan, ngunit nilinaw niya na bago pa man umabot sa ganoong pangyayari, tiyak na pinatay na niya ang tauhan na iyon bilang ganti at pagtutuwid sa mali, idinagdag pa niya na iyan ang tunay na kahulugan at takbo ng pananagutan at pananampalataya sa kanilang daan. Nagtanong si Pyong nang may pag-aalinlangan at pagtataka kung kailangan ba talagang umabot at maging ganoon katigas at mahigpit ang lahat, sumagot si Sorayang at sinabing wala nang dapat pang pag-usapan at pagtalunan pa, at utusan nitong dalhin sa kanya ang taong may sala, binigyang diin niya na nararapat lamang na humingi ito ng paumanhin sa kanya at sa kanyang mga bantay upang maitama ang lahat. Sa kanyang isipan, labis na nagulat si Pyong at inamin sa sarili na hindi niya inaasahan na magiging ganito katatag, matatag, at hindi nagpapadaig si Sorayang sa kanyang mga pasya at paninindigan, ngunit napagtanto rin niya na hindi ito ginagawa ni Sorayang nang walang dahilan lamang dahil sa pagiging matigas, kundi mayroon itong mas malalim at matibay na batayan. Patuloy na nag-isip si Pyong at kinilala ang katotohanan, napagtanto niya na si Sorayang ay mayroong sapat na galing, lakas, at tunay na katiyakan sa sarili na kayang sumuporta at magpatunay sa lahat ng kanyang ginagawa at sinasabi, dahil dito, ang bawat pasya at kilos nito ay hindi basta-basta matitinag at mapagbabago. Sa kanyang alaala, sa isang malawak at maringal na bulwagan kung saan nakaupo ang Panginoong Demonyo, nagsalita ito at sinabing higit na nakakatakot kaysa sa anumang karunungan at talino ang isang lakas at galing sa pakikipaglaban na walang katapat at sinumang kayang tumumbas at humarap, sa ibaba, nakatayo ang iba pang mga tauhan at nakikinig ng tahimik at may paggalang. Muling nagsalita ang Panginoong Demonyo at ipinaliwanag na ang pinakamataas na antas ng lakas at galing ay higit na nangingibabaw at mas matimbang kaysa sa anumang kayamanan, estratehiya, o kahit anong kalagayan at sitwasyon, ayon sa kanya, kapag nasa ganoong antas na, wala nang ibang bagay ang makakapantay at makakapigil pa rito. Patuloy na ipinaliwanag ng Panginoong Demonyo habang nakatayo si Pyong at ang iba pa sa ibaba, sinabi niya na dahil wala silang nakikitang kaaway at katapat, wala rin silang dapat at hindi sila maaaring kontrolin at utusan ng sinuman, sila ay nasa antas na higit sa lahat at malaya sa anumang pagpigil at batas. Mariing tinapos ng Panginoong Demonyo ang kanyang sinabi at tinawag ang ganitong uri ng tao at kapangyarihan na isang lumalakang sakuna at kapahamakan, dahil sa laki at tindi ng panganib at kapangyarihang dala nito kung hindi mapapamahalaan ng tama. Sa kanyang isipan, muling narinig at kinilala ni Pyong ang tawag na iyon at inamin na ito ang pinakatumpak at pinakawastong paglalarawan kay Sorayang sa kanyang kaharap at nakilala, wala nang ibang salita at paglalarawan na mas angkop pa rito kundi ang tawaging isang lumalakang sakuna. Tumingin si Sorayang sa malayo habang tumatakbo sa isipan ni Pyong ang katotohanan, napagtanto niya na higit na nakakatakot at mas mabigat pa ito kaysa sa anumang uri ng karunungan at talino, idinagdag pa niya sa kanyang sarili na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, wala siyang sapat na lakas at dahilan upang suwayan, tanggihan, o pigilan ang matitibay at matatapang na pasya at kilos ni Sorayang. Tumingin si Pyong sa kaharap at sumang-ayon, sinabing tatawagan na niya ang kanyang tauhan upang humarap at humingi ng paumanhin gaya ng nais ni Sorayang. Bahagyang nagulat at tumingin ng may pagtataka si Sorayang sa kanya habang sumasagot ng maikli, dagdag pa ni Pyong na may halong pag-iingat sa kanyang salita, na umaasa siyang hindi na sila muling magkikita at magtatagpo sa ganitong paraan matapos makuha ni Sorayang ang hinihingi niyang paghingi ng paumanhin. Lalo pang namangha si Sorayang at nagtanong kung ibig bang sabihin nito ay ayos na ang lahat at wala nang gagawing parusa at kaparusahan ang sinumang sangkot. Tinitigan siya ni Pyong at nagtanong naman kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi, habang siya naman ay tuluyang naguluhan sa biglang pagbabago ng pakay at salita ni Sorayang. Lumapit ng kaunti si Sorayang at inamin ang tunay niyang dahilan, sinabi niyang sa totoo lang, hindi naman talaga niya kailangan at ninanais ang paghingi ng paumanhin mula sa tauhan nito, ang tanging hangad lamang niya ay malaman kung ligtas ba ito at walang nangyaring masama, idinagdag pa niya na nagulat siya nang makitang handa talagang dalhin ni Pyong ang tao sa kanya, nagtanong si Pyong kung ibig bang sabihin ay hindi talaga niya kailangan ng paumanhin, at saka nagsabing masyadong mapaglaro at walang galang ang ugali nito ngayon, at nagtanong kung niloloko ba siya nito.
Mahinahong sumagot si Sorayang at itinanggi ang paratang, sinabing wala siyang masamang intensyon at balak na magpatawa lamang. Ipinaliwanag niya na ginawa lamang niya ang lahat ng iyon upang dahan-dahan at maayos na matanggal at mailayo si Pyong sa kanilang paligsahan at labanan dahil alam niyang magkaribal sila at magkakatunggali sa hinaharap. Nanlaki ang mga mata ni Pyong at halos hindi makapaniwala sa narinig, humarap ng mas malapit si Sorayang at ipinaliwanag na kaya niya sinusuri at sinusubukan ang ugali at katangian nito ay upang malaman kung ito ba ay taong sasaksakin siya sa likuran at magtataksil gaya ng ginawa ng kasamaan at taksil na si Hong Yomon. Lalong tumindi ang seryosong mukha ni Sorayang habang ipinapaliwanag ang kanyang pasya, sinabi niya na kung makikita niyang marunong itong tumanggap ng pagkatalo at sumuko kung kinakailangan ng walang halong sama ng loob at galit, wala na siyang dahilan upang manatili pa rito at magkaroon ng gulo sa pagitan nila. Sa isang iglap, gumalaw ang mga nawasak na mga piraso ng mesa kanina at dahan-dahan umangat sa ere. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Pyong, lalong nagalit at naglabas ng berdeng enerhiya mula sa kanyang katawan habang mariing nagtanong, sinabi niya ng may hamon at galit na paano kung ayaw niya sa pasyang iyon at hindi siya papayag na itaboy at mailayo lamang ng ganon kadali. Bahagyang ngumiti si Sorayang habang tumingin ng mariin kay Pyong, at sa kanyang mukha ay makikita ang matinding katiyakan at kahandaang harapin ang anumang mangyari. Nagsalita siya ng may hamon at sinabi na kung ganoon ang pasya at kagustuhan nito, wala siyang magagawa kundi gawan ito ng paraan at harapin ang anumang magiging bunga ng kanilang pagtatalo. Sa isang iglap, sumabog ang matinding lakas at berdeng enerhiya mula sa buong katawan ni Pyong habang siya ay sumugod pasulong ng mabilis at matapang, sigaw niya na kahit na nakarating na si Sorayang sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan, mayroon pa rin siyang hangganan at limitasyon ng kanyang pasensya at pagtitiis, at hindi niya ito hahayaang basta-basta lamang siyang utusan at ipagtabuyan. Sa gitna ng nagbabadyang pagsabog ng lakas at puwersa, isang malakas at mariing boses ang umalingaw-ngaw sa buong paligid na nag-uutos na itigil na iyon at sapat na ang nangyari. Sa pintuan ay lumitaw ang isang anino at hugis ng tao, at kasabay nito ay ang malakas na tunog ng paggalaw ng hangin at pagbagsak ng mga piraso ng kahoy dulot ng lakas na kanilang pinakawalan. Nanlaki ang mga mata si Sorayang at biglang natigilan habang tumitingin sa pinto. Sa kabilang banda, si Pyong ay halos hindi makahinga at puno ng pawis ang kanyang noo habang nakatitig din sa pinto. Nagpakita sa harap nila ang isang marangal at makapangyarihang tao, at sa likuran niya ay nakatayo ang iba pang mga miyembro at kapatid sa sining ng pakikipaglaban. Ang silid ay napuno ng katahimikan at bigat habang ang bagong dating ay nagsalita at nagtanong kung bakit ganito ang kanilang inasal at gawi matapos ang mahabang panahon na muling nagkatipon-tipon ang lahat. Tinitigan sila ni Soyoon, at sa kanyang mukha ay makikita ang labis na pagkamangha at hindi paniniwala sa kanyang nakita. Sa likuran, ang iba pang mga kasama ay labis ding nagulat at namangha habang nakatingin sa nangyayari. Dahan-dahang yumuko at humingi ng paumanhin si Pyong habang nakayuko ang ulo at puno ng kaba at paggalang, mahina at nanginginig na tinawag niya ang dumating na nakatatandang kapatid. Habang nakatitig sa bagong dating, labis na namangha si Sorayang at nagtanong sa kanyang sarili kung ito ba ang kanilang nakatatandang kapatid, inamin niya sa kanyang isipan na hindi niya man lang namalayan at naramdaman ang pagdating nito hanggang sa tumayo na ito mismo sa kanilang harapan, namangha siya at kinilala na talagang kahanga-hanga at walang kapantay ang antas at galing ng sining ng pakikipaglaban ng taong ito. Mahigpit na tinitigan sila ng nakatatandang kapatid, at sa kanyang mukha ay halo-halo ang pagkadismaya at pagtataka. Nagsalita siya ng mariin at nagtanong kung ganoon pa rin ba at ganito pa rin ba ang kanilang ugali at asal kahit lumipas na ang 3 taon mula noong huli silang nagkita at nagkausap.